mga kapatid, may choice tayo eh. May choice tayo. Hindi pa pwedeng sabihin natin na ito na kasi nakasanayan eh. Ito na yung trend eh. Hindi, we will have to stand up for who God is to us. Uulitin ko po kailangan po natin kumuha ng paninindigan kung sino ang Diyos sa buhay natin. Punta muna tayo sa bus sa CCF. Sandal muna tayo bago tayo mag-start sa mga. Simba muna tayo bago tayo pumasok sa trabaho. Sa CCF. Ito si brother. Ano pa araw sa'yo? Robert. Robert. Si Robert yung nag-gas dito. Punta tayo dun sa kay Sir Cloud, and pinadaw mo sa Facebook. Yan sila. So, good evening po. Ako po si Gary, isa pong volunteer dito sa church. Pero meron po akong pribadong buhay, tatrabaho lang din. Tapos dito volunteer po sa church. No? Sige po, pwede na natin talangayin to. Ano po ba yung mga bagay na minimithi nyo dati, nakala nyo pag nakuha nyo na, yun yung magbibigay talaga ng long-lasting happiness. Asawa din. Asawa. Sir, Kaligayana. evening. Kaligayana. Sige sir. Dobs, unahin mo na Dobs. Ano, sakit ng unang tanong? Kasi painitin muna natin si Sir. Siguro ako na yung mauuna, pare. Para ma-break na yung ice. Siguro ako, akala ko dati kapag malayo na yung posisyon sa trabaho, pagka promoted, akala ko, pag narating ko yung pagiging manager, wala nang problema. Ito na yung tugatog ng kaligayahan kasi nasa iyo yung pangyarihan, kahit pa paano may matinong pumapasok na sahod. Pero ang hindi ko alam, yung dalawang bagay na yun pa pala yung maglulubog sa buhay ko. Parang nakakapagtaka, no? Para mahirap, di ba? Pero, boss, doon ako naghirap eh. Nung nakalimot na ako sa Diyos. Nung time na namamayagpag ako sa trabaho. Ako yung pinaka-boss, tapos maganda yung kita. Panayang hindi ko na alalayan yung biyaya. Panayang good time. Napunta sa babae, napunta sa alak, hanggang sa nasira yung pamilya ko. So akala ko pag narating ko yun na yung magiging susi ng kaligayahan. Para yun yung sumira. Yun yung matinding sumira. So yun sa akin. Ikaw, sir. Sa pamilya. Nawala yung focus sa pamilya. Nawala sa pamilya. Nawala yung ganun para na focus din yung attention sa ibang bagay. Akala ko magiging na ako. Sa ginagawa ko. Dating naging sikat din ako sa TikTok. Tapos sa iyo. Sumigat ka sa TikTok, yung fame, parang gano'n. Tapos, akala ko, okay na, marami lahat dumadating sa akin, mga nakarelasyon. Pero akala ko, okay na, pero wala pa rin pala. Medyo pare. So parang, akala mo yung kasikatan, yun na yung kaligayahan. Yung iba, kamusta yung iba? Baka meron na kayong sagot.
Kaligayahan yun. Huwag yung bawal na gamot siya. Huwag yung bawal na gamot siya. Mahirap, ano? Mahirap. Dati nangyari sa akin. Dami sa nakakain na magandang bagay din yun. Dati silikat ako. Na-invite dati ako. Love. Nag-viral ka din. Anong video to? Sa channel. Sa? Channel ba? Binura ng makarelasyon ko yun yung 200 millions. Yung mga viral sa kaya sabi ng tingin daw sa mga alam nila yung social media kasi isang naabot sa mga alam ko pagpasok na namin siya. Ako, okay na siya, at ako, totally sila rin. Since yung nakasama ko, na ipag-clip sa akin, nag-iaya. Tapos manakayaya sa akin. Siyempre, dinabasig na yung babae. Nakala ko kasi. Nandun yung temptation. Pero hindi ko na ang bilo ko na ewanan ko. Maging kasigatan, yun yung naging paraan para makalimutan mo yung pamilya mo. Sir, ikaw. Thank you Thank you, Sharon. Ha? Masaya na ako. Ilang taon na kayo hiwalay mo? 12 years na rin. Kinasal kayo? Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Baka meron kayo gusto i-share. Sige, boss. Nagbuelo ko eh. Sige, boss. Dati ko nagtatrabaho sa Malaysia, regular pa ako. Iniisip ko talaga kasi gano'ng benepisyo na bibigay. Kasi sa lahat lang mas po na maganda na yung ano. Dito ginawa. Ang namin ng 13 years. Nakapag-tracking yung step donut no. Isang Mr. Donut yan. Doon ka dati? 13 years ako. Wow. Ano ang trabaho niyo doon? 13 years? Tagal. Lagpas isang dekada. Nag-apply ko ng ibang kumpanya. Kaso ang hindi kasi hanggang 30 lang kasi. 31 na ako. Ayaw nila po. Kahit yung skill ko, sobra-sobra na sa ano. Sa akin, yung flyang ko lahat. Speak rin, bagsak talaga. Kailangan na may hanggang 30 lang. Kaya wala na akong choice. Kasi nagano na security. Nagkarin lang na security. Trabaho, no? Tama. Boss, ikaw, sir. Maliit lang sir. Dati motor. Dahil ko parang kasi ang hindi ko talaga scrouser sir. Rider ka talaga. Rider talaga. Talaga mabuhat sir. Ha? Hindi ko mabuhay. Hindi na lang ako simple lang sir. Maligaya lang lang. Wala na akong ginagawa. Kasi nagagawa ko naman lahat. Lang yung nagagawa sir. Alam mo, bro, minsan yung kakulangan, blessing. Yung kasobrahan, minsan, yun yung pahamak. Hindi naman natin hawak yung buhay natin, di ba? Pero meron tayong kasamahan dito sa CCM. Na-news yan eh. Sa Marila, ano yung lugar na yun? Marilaki. Naka 500cc na Ducati. Hindi ko alam 500cc, baka mas mataas pa Ducati. Di ba may banking yun? Yes sir, puro yung zigzag na. Di ba? Head to head collision. Patay pare. Patay.
Ano sinabi mo? Yung Devil's Corner? Yun nga yun. Yun yun. Yun yun. So, minsan, baka mamaya nililigtas ka lang din eh. Oo, kaya hindi na Kaya ano, may paraan ng Diyos lagi eh, di ba? Sir, ikaw, sir. Ano? Tapos ka na ba? Tapos na ako sir. Nasagot ko na isa. Hindi ko pa nakakapit ko may. Hindi narinig sa rin. Pwede i-relay ang ano mo. Sige. Hindi lang yung sa akin. Sa akin sir, kasi kung kumbaga sa trabaho, pangalawang trabaho ko na. Marami na akong trabaho. Pero kumbaga ito yung minahal trabaho ko. Ako, seaman by profession. Ah, nako. Dati sumasakay ako. Chick boy. Muntik na kami mag-iwalay ni Mrs. Tanong pagbabako, sabi niya sa akin, kaya naman kitang buhayin. Parang yun yung ano eh, dahil sa profession mo, naiwan mo yung asawa mo. Parang masakit sa'yo na bumabalik ka na malaki na anak mo. Oo. Parang hindi ka na nakilala dito. Ano, 2 taon lang naman sa akin. Pero kumbaga, sabi ng misis, pipiliin mo profession mo lang. Sabi pa, ang isip ko, pinaghirapan ko to. 4 na taon ako nagtanong ito para lang. Okay, wrap up na po tayo. Pero ang mahirap, hindi mo nakikita lumalaki yung mga anak mo. Nakakatuwa po yung Usap lang naman. Nanay pa rin si bagay Mrs. na hinahanap natin sa buhay. No? Huwag mo lang Akala natin natin magpapasaya sa atin, pero pag nasa atin na, Amen. hindi pa pala sapat. Satisbuo yung pamilya. Katulad po sa amin sa napag-usapan namin sa grupo namin na mga katulad sa akin na yan, sa sapatos, iba motor, cellphone, iba relasyon, no? Pero hindi pa rin daw po naging sapat. Kaya ngayong araw ito, maganda po yung message dahil malalaman po natin kung ano talaga yung isang bagay na magpupuno sa hinahanap po natin kaligayahan. So tumayo po tayong lahat, no? Tayo po ay pumikit at tayo manalangin bago po tayo kumanta. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na to. Thank you, Lord, at napakabuti niyo po sa amin. Thank you, Lord, na kahit umuulan, andito kami, makakapakinig kami ng salita niyo. Lord, tanggalin niyo po lahat ng sagabal, lahat po ng magdidistract sa amin. Kasi ngayong oras na to, ang tanging nais lang po namin ay marinig ka. And basbasan niyo po ang oras namin ito sa pagkanta po namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kantayin po natin ito. Forever God is faithful.
Amen and amen. Manatili po tayong nakatayo. Pwede po mag-smile muna lahat. Taas po ang kanang kamay. Taas ang kanang kamay and then i-appear po natin ang ating mga katabi. Pati ito muna natin ang good evening. Good evening sa inyo lahat. Ay, ganun pa rin. Bago ba yan? Ganon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay maupo na po. Thank you po so much. Sana po ay gumana itong aking 2 taon po piniprepare itong presentation na ito. Wait lang po Ayaw po pumasok yung password. Alam niyo, pagdating ko po rito, yung PowerPoint presentation, wala pa sa atin, nung niload ko, nagbago lahat. Hindi ko mapasa yung phone. Hindi talaga Minsan-minsan po, tinatry tayong distract ng kalaban, pero hindi tayo papaday. Saglit lang po. Ayan. Then, ano ba yung nakikita niyo? Ayan. Okay na? Sige nga, tignan nga natin. Okay. Ay, dapat hindi nila nakikita yun. Ginawa ko po kasi ito sa Microsoft. Nung nilipat ko sa Google, nagkaiba-iba na. Sige po, tignan na lang natin kung anong mangyayari. Gabayan na lang po ako ng Panginoon dahil hindi ko mababasa yung mga notes. Okay, so let's start po. Ayan, nakikita nyo na ba? Can we try again? Okay. So, ang ating pong serye, once again, ako po si Gary Beltran. Ako po yung isang volunteer dito sa munting simbahan namin, CCF Eastwood. Pwede po ba appreciate muna natin ang Panginoon kahit po masama ang panahon, nandito kayo. Sige po, palakpakan po natin. So, alam niyo po, nung nag-uusap-usap kami dito sa table na to, ang sabi nila sa akin, Brother Gary, pwede ba bago tayo mag-lesson, quiz kagad? Ganun katindi itong mga kasama ko rito. Ganon katindi. So, mag-quiz na po tayo. No? So, ang ating short quiz, ayan, play. Thank you, Kuya Rolls. Ang short quiz natin, okay, tataas po natin yung kamay natin kung pasok po tayo dun sa age bracket. Okay, uhulaan niyo po kung sino itong mga nasa litratong ito. Okay, ready? Ready. Sino po yan? BP. Si BP po, ang trivia is the youngest Vice President of the Philippines. Ilang taon po siya? Nailuklok? 44. Taas po ang kamay ng lahat ng 44 pataas. Huwag po tayong mahihiya. Ako po ay 47. God knows your age. Taas po lahat ng 44. Ayan, konti. Okay. Ayan. Lahat ng 44 and up. Ayan. Okay. Next. Ito po. Sino po ito? O ang artista, no? Pogi. Siya po si Gabriel Attal. At the age of 38, siya po ay ang pinakabatang hinirang na Prime Minister ng France. Prime Minister, katumbas po niya, Pangulo, di ba? So lahat po ng 38 and up, titignan ko kung maikot, tataas ko lahat ng kamay dito. Lahat po ng 38 years old and up. Ako sir, Wala. Okay, sige, alright. And next po natin, ito naman. Medyo luma na po yung picture. Ang Sino? Leonardo, no? Kamukha? Siya si John Eaton. Okay? At the age of 35, siya po ang pinakabatang congressman na nailuklok sa Amerika, sa state ng Tennessee. 35 and up. Taas ang kamay, patingin. 35 and up. Taas ang kamay. Kailangan tataas tayo ng kamay ba? Yung iba ayaw umamin. O sige. Eto na, siguro pasok na to. Marami nang magtataas ng kamay. Kilala niyo po siya? Siya po si... Wala kasing notes eh. Ang pangalan niya, Benjamin John Binan. Siya po ay ang congressman 4th District ng Iloilo. Siya po ay 25 years old and up. Taas ang kamay ng 25 years old. Siguro naman and up. Hindi ko alam kung may mas mabata pa sa 25 dito. And ito po yung huling-huli natin. Ito yung huling-huli natin. Siya po ay si King Josiah. O
Josiah, siya po ay 8 years old. Pwede po ba makita lahat ng mas 8 years old at mas matanda? Siguro naman lahat tayo magtataas na ng kamay, no? Sa kanya po iikot ang ating kwento tonight. Okay, at an early age of 8 years old, siya po ay hinirang na hari ng Judah. Okay? Ang title po natin for today is Hanapin si God ngayon. Okay, pwede ba pakisabi sa katabi mo? Hanapin si God ngayon. Hanapin natin si God ngayon. Okay. Ngayon po, ang buhay po ni King Josiah o Josias, ano po tamang pronunciation para na Ronnie? Josiah. With S na ulit. Josiah. Bigyan po natin ng konting konteksto, no? Bakit sa kanya po iikot ang kwento? Bakit sa isang musmos, magbabago ang landas ng maraming tao? Paano kaya gagamitin ni Lord yung buhay niya? Sino ba siya muna? So, siya po ay apo ni Haring Manase. Anak siya ni Tatang Amon. Haring Amon pala. Hinirang na hari, 8 years old. 31 years po siyang naluklok. 31 years po siyang naghari sa Judah. At yung huling-huli, mamaya suspense fight muna, nanindigan siya sa turo ni Jeremiah. Para mas maintindihan natin yung buhay ni King Josiah. O siguro nung musmo siya, baka nga tawag pa sa kanya nun, Joey Boy. Kasi syempre hindi pa siya masyado siniseryoso, no? Joboy. Imbis na Joboy. Sino ba si Manase? Okay, yung lolo niya, naging leader din, naging pangulo, naging hari din ng Judah. Okay, yung lolo niya, si Manase, masamang tao yan. Okay, ang ginawa ni Manase, nagtayo siya ng rebulto. Sa kabila ng bilin ng Panginoon, ako lang ang sasambahin ninyo. Gumawa siya ng mga iba't ibang rebulto. Ang isa sa mga rebultong pinaka-prominenteng ginawa niya is yung si Baal. Familiar ba sa inyo yun? Si Baal ay isang Diyos-Diyosan. Isa siyang fake news. Fake siyang Diyos na tinuturing nila na Diyos ng fertility. Ano po ba sa Tagalog yung fertility? Panganitlog. Hindi, ano? Parang sa tao, panganganak. Okay? So, dinadasalan siya kapag gusto ng mga tao magkaroon ng mga anak. So, yun yung isa sa mga ginawa niya. At isang pinakamatinding, pinakamalupit na ginawa niya. Sa pagsamba niya sa mga peking Diyos, kalahin niyo ba namang sinakripisyo niya yung kanyang anak na lalaki? Baby! Alam niyo ang ginawa? Sinunod. Nilagay po sa apoy. True story. Ganon siya kasama. Ganon ka twisted. Ganon ka mali ang kanyang paniniwala. Ganon ka baluktot ang kanyang spiritual na pananaw. Pero sa huli, may kahit pa paano nagbago naman. Pinag-iba niya yung mga rebulto yun. Punta na tayo sa anak niya. Itong anak niya ay, ito naman yung tatay ni Joey Boy, ni Josiah. Okay? Si Haring Amon. Si Haring Amon, parang gusto kong makita parang ang tindi nito, parang mas masama pa siya. Bakit? Kasi, yung binago ng tatay niya, yung pinag-iba niya mga rebulto na yun, yung mga Diyos-Diyosa na yun, alain niya ba naman? Ibinalik. Ibinalik yung rebulto Baal, at lahat ng hindi naninindigan na sumamba doon sa kanyang feeling Diyos, ang ginagawa niya, pinaparusahan. Okay? At ang malungkot dito is, siya talaga nanindigan hanggang huli, hindi siya nagbago. So, alam niyo yung kung ganyan ang lolo ko, kung ganyan ang tatay ko, hindi ba parang yun yung magiging normal sa atin? Tama ba? Di ba ang serie natin is trend? Di ba para siyang trend? Generations by generations. Yun yung passed on. Na kung ako bata at yun ang kinalakihan ko, yun yung normal sa atin. Ang malungkot pa nga dito, ito opinion ko lang, ang malungkot pa nga dito, ang tingin ko si Amon, hindi pa niya nakikita masama yung ginagawa niya. Yun yung malungkot dyan. So, yan po ang background ni Josiah. So, meron tayong kasabihan o meron tayong katanungan sa Tagalog. Sir, Francis, pakibasa po ng malakas. Kung anong puno ay siya rin bunga. Tingnan natin kung mamanahin ni Josiah yung kaugalian ng kanyang lolo at kanyang ama.
isang malaking crucial, isang malaking importante dito sa paglakbay natin sa buhay ni Josiah, kailangan natin tandaan na nanindigan siya sa turo ni Jeremiah. Yun ay ang turo na payo na hanapin si God ngayon. Once again, that's our title. So, yumuko po tayo, samahan ninyo akong magdasal. Panginoon, maraming salamat po na pinagtipo nyo kami despite the bad weather. Kami po ay nandito safe at nakikinig sa inyong salita. Lord, kayo po ang mangusap sa aming lahat. Kayo po ang magpakita ng katotohanan sa aming lahat. Kayo rin po ang musik sa aming puso't konsensya. Upang ang mensahe na ito ay talagang magdala sa amin ng tunay na pagbabago. Karoon po kami ng katahimikan sa inyong salita at matuto po kami sa inyong pagmamahal ngayong gabi. Sa inyong pangalan ni Kristo kami po yung nanalangin. Amen and amen. Okay, hanapin si God ngayon. Pwede po bang pakibasa po natin lahat sabay-sabay? Okay, verse 1 po tayo from Chronicles 34, 1 to 3. Start po tayo. Number 1, si Josiah ay 8 taong gulang. Kanyang ginawa ang matuwid sa paningin ng Panginoon at lumakad sa mga landas ni David na kanyang ninuno at hindi siya lumiko sa kanan o sa kaliwa. Sapagkat sa 8 taon ng kanyang paghahari, at sa ikalibang 2 taon, silimulan niyang linisin ang Judah at Jerusalem. So sa musmus na edad, bakit siya nag-isip na hanapin ang Panginoon? Ito nga po yung nanindigan siya dun sa isang propeta na ginamit ng Panginoon ang pangalan Jeremiah upang impluwensyahan siya na baguhin yung landas na nakasanayan. Okay? So ngayon, ang question dito is, ang sinasabi dito is, kanyang pinasimulang hanapin ang Diyos, kaya ako po yan united. Okay? Ang question is, paano ba hanapin si Diyos? Paano nga ba? Paano ba hanapin ang Diyos? Titingin ba ako sa langit? Tapos pagdadasal ba ako, i-imagine ko ba siya? Ganun ba yung paghahanap kay Lord? So, tignan po natin yung sabi ni Jeremiah. No? Tignan po natin yung salita ng Panginoon. Pakibasa po natin, Jeremiah 29:13. Hinanap niyo ako ng inyong buong puso. You will find me when you look for me with all your heart. Sabi, nasagot naman yung tanong, pero parang nanganak pa ulit sa isa pang tanong. No? Ang tanong naman is, paano ba yung paano ba namin ang Lord hahanapin ng buong puso? Paano naman yung buong puso? So, meron po tayong 3 puntos ngayong gabi para malaman natin kung paano natin hahanapin ang Panginoon ng buong puso natin, ng buong pagkatao. So, ito po yung 3 points natin. Number 1, dito muna sa table ko. Number 1, ano tayo mga boys? Get rid of idols. In Tagalog, sabay-sabay po natin basahin. Alisin po ang mga Diyos-Diyosan. Yun ang sabi. Alisin natin yung mga ating Diyos-Diyosan. Parang yung ginawa ni Josiah, di ba? Nilinis niya yung Judah, Jerusalem. Ang una niyang ginawa, tinanggal niya yung mga rebulto. Tignan natin po dito, no? Yan po ang una nating topic. Sorry po na-English ko to. Dapat to pure Tagalog eh. So anyway, babasahin po, no? Jeremiah 11:12, then the cities of Judah and the inhabitants of Jerusalem will go and cry to the gods to whom they make offerings, but they cannot save them in time of their trouble. Ang sinasabi po dito, yung mga tao ng Judah at yung mga tao ng Jerusalem, nagpipigati sa harap ng mga rebulto, nag-iiyak. Nag-iiyak sila na salba niyo po ang aking buhay, ayusin niyo po ang aking buhay. Pero kahit magmakaawa ka, kahit lumuha ka ng dugo, maririnig ka ba ng mga pain and Diyos na yan? Sagot po, yes or no? No. Hindi. Kahit anong paglulupasay mo dyan, hindi ka dyan makakakuha ng sagot. At
ang sustansya sa buhay mo. Alam niyo po nung panahon nung biblical times, no, nila King Josiah, pag sinabi nating idol, ang automatic is yung mga rebulto na gawa sa kahoy, gawa sa bakal. Pero ngayon, gawa sa ginto. Pero ngayon po, sa panahon ngayon, kung inyo pong mamarapatin, hindi lang po rebulto ang ating mga iniidolo. Ilan po dyan ay ang nakasulat dyan sa rebultong bakal na yan. No? Pero yan po ay nagsisimbolo lamang. Ano po ba yung mga common na ina-idol natin? By the way, bago po natin puntahan yun, ano po ba ang definition ng idol? Ano ba yung ibig sabihin ng idol? Hinahangaan. Wala namang masama. Hinahangaan mo si Michael Jordan. Walang problema. Gusto mo siyang gaya ng basketball. Ang problema ito, kapag yung hinahangaan natin, kapag yung dinidependehan natin, ay kumukuha sa posisyon ng Diyos sa buhay natin. For example, ang kaligayahan ko noon, andyan po yung misis ko, kaya hindi ako makakapagsinungaling. Hi my love. Ang kaligayahan ko po noon is, nung nakuha ko po yung aking mataas na posisyon sa call center, may kasama po yung magandang sweldo. Sabi ko, eto na, I will live happily ever after. But with the money, with the success, comes temptation. Dito na nagkandaloko-loko. Nagpupunta po ako sa lugar kung saan ang mga kababaihan ay nagpipera ng alin. Sinira po ng pera, sinira po ng trabaho because wala pong masama doon, pero in-idol ko sila eh. Pinalit ko sila sa pagmamahal ko sa Diyos. Alam kong mali yung ginagawa ko ha. Hindi ako parang si Amon na gumagawa ng mali. Ang patanaw niya is tama. Ako po hindi. Alam kong mali yun, ginagawa ko. Bakit? Masarap eh. Masarap. Hanggang sa dumating ang panahon, eto na po yung naging sentro ng aming buhay. Kaya pinarusahan ako ng pamilya na tinanggal ko. So ano po kaya yung mga, hindi ko alam mga kapatid kung ano yung nagiging idol nyo ngayon. But idol is this, ano mang bagay na mas importante kesa sa Diyos, ano mang bagay ang tinututukan at inuunan nyo bago ang Panginoon, idolatry po yun. For example, di muna ako magpa-Bible study kasi mas kailangan ko sa trabaho eh. Ang dami kong reports na gagawin. Dami kong gagawin reports. So next time na ako magpa-Bible study, di mo na ako magbabasa ng Bible, maintindihan naman ako ng Lord eh. Hanggang sa paulit-ulit na yung sinasabi ko sa sarili ko. Baka ang Diyos ko hindi na ang Panginoon. Baka ang Diyos ko is yung aking kumpanya. Di ba? Fame, success. May nag-share po dito sa table na to. Hindi ko po sasabihin kahit sino. Kung sino siya. Narating po niya yung point na nag-viral po siya sa TikTok. Sumikat po siya. And with his success, marami po siyang mga nakilalang tao, marami po siyang nakilalang, sabihin na natin mga babae, at nauwi sa hindi magandang relasyon na ang naging resulta ay napalayo siya sa kanyang pamilya. Yun ba yung paghahanap sa Diyos? Diba? Hindi. In fact, yun po yung opposite. So, ang unang-una natin gagawin, number 1 talaga, is alisin natin yung mga Diyos-Diyosan natin. Okay. Punta po tayo sa second point, no? Which is, dito po sa table na to, Miss May Joy and the rest, pakibasa po. Mas malakas, sumunod sa kanyang salita. Paano po ba yung pagsunod sa kanyang salita? Maaari niyo po ba samahan at basahin ito? Nang marinig ni Josiah mula sa kautusan ng Diyos, sige po. Magkaroon ng banal na takot sa Panginoon kung hindi natin aalisin ang mga Diyos-Diyosan, merong paghuhusga.
ang Diyos ay nagpakita ng kabaitan kay Haring Uzzias na may pangako ng kapayapaan sa kanyang henerasyon. Meron po tayong ihimayin dito. Ang unang-una ito, very, very applicable po sa ating lahat. Sabi po dito ng marinig ni Josiah, mula sa kautusan ng Diyos, mula nang narinig, magmula nung narinig nyo yung katotohanan, magmula nung nalaman nyo na yung dati yung ginagawa ay mali, nagising siya. Yun yung importante. Kasi baliwala po kung narinig lang natin at ilalabas lang natin sa kabila. Ako po, guilty ako dyan. Kaya ang talagang pinipilit ko kong gawin is pag narinig ko at alam ko ng mali, kailangan ko talagang magising sa katotohanan. Pangalawa po, sabi po dito, nagkaroon ng pagsisisi at pagpipitagan. Nakakatakot po kasi na naririnig natin yung katotohanan at nalalaman natin yung ating maling ginagawa. Pero sa puso natin, wala siyang tama, wa-epe. Yun ang nakakatakot po. Kaya dapat po sa oras na to, mga kapatid, kung meron po kayong ginagawa na alam yung mali, ang importante po dyan is yung pagsisisi, yung repentance. Kaya lang po, ang problema minsan sa repentance, akala po natin, multiple times pwedeng gawin, okay lang. Opo, kapagpatawad ang ating Panginoon. Kaya lang po, ang totoong repentance is pag ginawa natin to at nagsisi talaga tayo, dapat hindi na natin uulitin. Kasi kung paulit-ulit lang at cycle lang po siya, nagpupulahan ng buhay niya. So yun yung nangyari dito kay Josiah. Nagkaroon po siya ng pagsisisi at pagpipitagan. Ngayon ganito, dun sa pagsisising yun, may isang point ng realization din kasi dito. Kasi dito ang sabi, magkaroon ng banal na takot sa Panginoon. Dapat mayroon po tayong banal na takot sa Panginoon. Dahil alam po natin na yung ginagawa nating mali, bagaman tayo yung patatawarin niya, may consequence pa rin po yun. May consequence po yun. For example, gumawa tayo ng crime, we ask the Lord for forgiveness, we say sorry, He will forgive us. Pero dito sa ating batas, meron pa rin siyang consequence na kailangan natin pagbayaran. May consequence po ang kasalanan. And lastly, ang Diyos ay nagpakita ng kabaitan kay Haring Uzzias na may pangako. Yun yung maganda ditong encouragement sa ating lahat. Na pag tayo ay sumunod sa kanyang salita, may pangako kapalit ang Panginoon. Okay? Ito po yung pinangako ng Diyos kay Uzziah sa kapayapaan sa kanyang henerasyon. Okay. And then yung ating third point po is depend on Him. Dito po, pakibasa po ulit. Sabihin natin, depend on Him. Dito po sa Tagalog, sabihin natin, umasa sa Kanya. Ano? Ayun nga, tama. Para sumabit ng konti. Umasa sa Kanya. Tama po. Umasa sa Kanya. Paano po ang asa sa Kanya? Okay. Halimbawa po, nagdasal ako, Lord, tuition fee na po bukas ng anak ko, kailangan ko na po ng pera. Buti na lang, nandito po yung Bombay. Pwede ba yun? Yun ba yung pag-asa sa Kanya? Parang hindi, no? Parang hindi. Alamin natin kung paano. Sabi po dito, nang natagpuan nila ang salita ng Diyos, ipinagdiwang nila ang Paskwa. Ito po yung, ang Paskwa po ay isang bagay na nasa kautusan na dapat nilang gawin. Agad na nakipagtipan si Haring Uzzias at pagkatapos ay ipinagdiwang niya ang Paskwa. Wala pang Paskwa na tulad nito mula ng panahon ni Samuel. Nagkaroon ng pagdiriwang na hindi kaya ng iba. Bago pa man, pinahintulutan ng Diyos na masakop ang Juda, pinili ng isang hari maging iba sa kanyang ama at lolo. So, hindi ko na po, due to lack of time po, no, mapapagalitan po ako ni Brother Good, i-highlight ko na lang po yung pinili ng isang hari na maging iba sa kanyang ama. Mga kapatid, may choice tayo eh. May choice tayo. Hindi pa pwedeng sabihin natin na ito na kasi nakasanayan eh. Ito na yung trend eh. Hindi, we will have to stand up for who God is to us. Uulitin ko po kailangan po natin kumuha ng paninindigan kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kung hindi natin siseryosohin, yun yung Diyos sa buhay mo. Hindi siya seryosohan, hindi siya serious business, hindi siya commitment. Okay? Hindi ka mukha ng ginawa ni Josiah, namili talaga siya, nag-decide siya.
Ang katotohanan nito is this, ang pananampalataya kay Jesus lamang ang naliligtas sa atin. At sa pamamagitan lamang ng kanyang kapangyarihan ay maaari natin alisin ang mga Diyos at sumunod. Ang pagsasabuhay po nito, magtiwala kay Jesus lamang para sa kaligtasan at pagkatapos ay umasa sa kanya para sumuko at sumunod. My friends, today, we've learned how to seek God with all our heart. Get rid of idols, obey His word, and depend on Him. Ngayon po, ito na. Ito na yung challenge kanina. Alam nyo na. Alam nyo na kung ano yung tamang gawin. Yes or no? Yes. Mas malakas. Yes or no? Yes. Yun. Alam na natin yung tamang gawin. Ang tanong, handa ka na bang hanapin si Lord? Ito po ay hindi ko na maipepwersa sa inyo. Ngunit ngayong pong gabi, gagawa tayo ng isang desisyon na makakapagbago sa ating buhay. Kapatid, pikit po natin ang ating mga mata. Wag po natin pansinin ang isa't isa. Deadma muna lahat. This is just between you and Jesus Christ the Lord. Kapatid, kung ikaw yung tao na katulad kong isang makasalanan, na nagpipigati dahil nakukonsensya sa paulit-ulit nating kamalian, kapatid, baka ito na yung pagkakataon na anyanyahan kita na idasal ang aking kasal. Kung gusto mo ng pagpapago sa iyong buhay mo, hingin natin to sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa oras nito. Maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po na ako po itinuruan ninyo upang hanapin kayo ng buong puso. Ang unang-unang pong gagawin ay alisin ang aking mga idol, alisin ang mga bagay na hindi ko na dapat ginagawa. Mahirap ito, Panginoon, pero tulungan mo akong iwasan din ang mga taong dapat na hindi ko na makasalimutan. Tulungan mo ako, Panginoon, na i-give up yung mga bisyo, yung mga ginagawa ko paulit-ulit na hindi ka aya-aya sa inyong mga mata. Panginoon, turuan mo po ako na sundin ang inyong mga salita. Sundin ang iyong kautusan na sambahin ka na ikaw lamang. At uli, Panginoon, tulungan mo akong dumepende sa inyo. At naayon sa pagdepende ko sa inyo ngayong gabi, I want to declare that I am a sinner, Father. Ako po isang makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, sa aking pagkakasala. At dinidepende ko po ang buhay. Sinusuko ko po ang aking buhay sa inyo. Sapagkat tinatanggap ko po kayo ang nag-iisang Panginoon ko at tagapagligtas. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Thank you po so much sa inyong lahat. Maraming salamat. Alright, thank you, Kuya Gary. So, siguro bago po tayo mag-video taping, announce na po natin by next week, Kuya Jay, pwede na po yung flash. Yung D-Group Day po natin, okay? October 31, alas 5 po, start po tayo ng maaga. Pero meron po tayong change of venue. Doon po tayo ngayon sa lintas na dati, yung sa upper room, sa taas. No? So doon po tayo next week. No? At mas maaga po tayo magsisimula alas 5. Para po doon sa mga gustong mag-D-group. No? Meron po tayo next week ulit, D-group day, 5 o'clock. So i-encourage po namin kayo lahat kung saan po yung D-group po kasi yung time. Saan po mas nadi-discuss po natin yung usapan, magkakaroon tayo mas maraming oras para itigil po yung salita ng Diyos. Okay, so kailan yung D-group day? So, 31 saan? Upper room. Okay. May sinasabi, may sinisendis na yung misis ko sa akin, Brother Claude, para daw mas medyo exciting, may pansit daw, soft drinks, tsaka tinapay. Okay. Sa D-group. Kailan niya ulit? October 31. 31. Dito na ako. Sige po, Misis ko po sabi, mag-sponsor daw siya. lahat po na nandito, mag-compress po tayo sa gitna. Kayo po, upo na yung mga nandyan. Yung mga nandun na sa pinaka-gilid. Punta po tayo sa gitna. Pwede rin po dito sa harap. Pwede rin po yung upuan dito sa harap. Pwede rin po dito. Para po sa ating picture making.
magsisimula na nga tayo. Pagkatapos natin magsimba, ito na yung gagawin natin. I-check natin lahat yung mga motor, kung may naiwan ba. Ito, katulad nito, yung helmet nito, unsafe. Hindi siya nakalap. Check natin kung may mga naiwang gamit. At yung iba naman, double check din natin kung may mga naiwan ba, kung bukas ba yung compartment o yung helmet. Yan, ganyan yung trabaho natin sa pang-araw-araw bago tayo mag-duty. Sisimpa muna and then ikot-ikot tayo. Kung mapansin natin na hindi ka nais-nais sa lugar, i-double check din natin yung ating mga fire cabinet, equipment cabinet. Yan, katulad yan, mamaya basag na pala yan, may nawawala, o nasagi, hindi natin sinasadya. And then ikot tayo din sa mga ganito, sa mga parking slot. Double check yung mga gilid, kung may gasgas ba o may basag yung mga bintana. Ganun sa kabila. Ayan. At ayan. Ito, importante ito guys. Ito, dapat to, check mo rin to. Itong fire hose cabinet. Yan. Ito yung tinatawag na fire hose cabinet. Double check nyo yan. Baka mamaya wala na pala yun dyan. Tanso yung pinana, yung whistle nyo. Yan. Yan. Double check nyo. Kung may basag din siya. Wala naman, okay naman. Ikot ulit. Check yung mga sasakyan, ibot. And then hindi lang yun, yan ang check mo rin yung CR. Mamaya may nakaiwan ng gamit o kung ano pa man na hindi ka nais na bagay na wala naman, hindi okay. And then ikot ulit, check mo lang mga gilid-gilid, yan, parking, may mga sasakyan ba may damage o wala, yan, kung ilang sasakyan na ba yung natitira. Yan, habang naglalakad ka dapat nakamasid ka rin. Yan. Hanggang sa may dulo, check mo yung mga gilid, yung mga lugar, yung mga gilid, yung mga sasakyan, double check. And then check mo ulit kung may nakita ko yung mga fire hose cabinet, check mo ulit. And then pag check mo yan, kung okay naman siya, i-record mo rin sa logbook. Yan, double check yung mga busted light, mga ilaw, double check mo rin yan. Kung ano, kailangan recorded. Lahat ng mga mapansin kung makikita mo sa isang kumpanyang binabantayan mo, kailangan yan, naka-record yan, naka-close monitoring sa'yo. Lahat ng makikita mo, naka-record. In case of magkaroon ng hanapan o magkaroon ng damage yan, naka-logbook na ng oras yan. Ilan ba yung kunding ilaw sa isang building na yung binabantayan. Yan, hindi lang na ako ang binabantayan mo dyan na yung mga hindi ka nais-nais, mga pagsisimula ng mga hazard. Yan, and double check muli yung mga motor, mga naiwan mamaya sa kabilang side. Yan, helmet, mga nakalak naman okay lang yan, naka-safety yan. Check muli yung mga fire hose cabinet, double check. Ayan, kasi tansuyin yung pinawisan yan. Ayan. Ayan. And then pagkatapos naman, wala ka napansin sa kabila naman, kabilang gilid. Ayan. And then siyempre check mo rin si teller. Ayun yung teller natin sa may boots. And then punta tayo sa may ating boots. Pagkatapos lahat mga nakita mo o napansin mo na hindi kaya ayaw, okay naman, ilalabok mo pa rin yun para pag ng kapalitan. Ganyan lang guys ang trabaho namin mga security guard.